I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign. I intend to resign as party leader, as Prime Minister, after the party selects its next leader. Hey guys! Welcome po sa ating channel at ngayon pag-uusapan po natin ang pinakamalaking balita dito sa Canada. Kakapasok lang ng bagong taon pero ito, meron tayong pag-uusapan na napakahalaga sa politika sa Canada. The Right Honorable Prime Minister. Speaker, I'll take... At ito ang pagbiglaang pagbitiw ng Prime Minister ng Canada na walang iba kundi si Justin Trudeau. Matapos ang halos isang dekada sa pwesto, marami yung nagulat sa biglaang desisyong ito. Kaya sa vlog na ito, pag-uusapan po natin ang kwento sa likod ng kanyang pagbibitiw, ang mga dahilan nito at ang magiging epekto sa Canada at sa buong mundo. Huwag pong kalimutan na mag-comment at ibahagi ang inyong saloobin patungkol sa mainit na usaping ito. Bago natin talakayin yung resignation ng Prime Minister, balikan muna natin ang kwento ni Justin Trudeau bilang leader ng Canada. So, silipin po muna natin ang kanyang naging karera sa posisyon. Siya ang naging Prime Minister ng Canada taong 2015. Nakatulad din po ng mga ibang politiko na ang kanyang nais ay magdala ng pagbabago at pag-asa para sa buong Canada. Nakilala siya sa mga progressive policies katulad ng pag-legalize ng cannabis, National Child Care Plan, at pagsuporta sa mga karapatan ng mga kababaihan at LGBT. Pero hindi naging madali ang kanyang liderato, maraming mga controversial sa kanyang hinarap. Kabilang ang mga ethics violations, mga pagbibitiw sa kanyang gabinete, at malalaking protesta tulad ng Freedom Convoy noong 2022. At isa rin sa mga naging controversial ng kanyang pamumuno ay ang mass immigration na nangyari nitong mga nakaraang taon. So, ito po yung influx ng temporary residents na hindi ina-expect na gano'n na kadami, na milyon ang darating at hindi handa ang kabuuan ng Canada, hindi handa ang housing, infrastructures, and even healthcare at iba pa. So, malaking pagtatalo po ang nangyari dahil sa marami ang naapektuhan, ang mga Canadian citizens, ang mga permanent residents, at ganun din sa job market na sinisisi ang mass immigration na nagdala nga po sa milyong tao, milyong temporary residents na naging kakompetitor ng mga nakatira na matagal dito sa Canada. Pero lately nga, ayun nga po na babalitaan na natin na unti-unti nang naghihigpit ang sinturon, marami nang ginawang pagbabago, mas humirap na ang mga requirements at nagdagdag pa. Nakikita natin na kumbaga bumabawi. Pag-usapan naman natin ang kanyang pagbibitiw. January 6, 2025, which is today po dito sa Canada, in-announce ni Justin Trudeau ang kanyang pagbibitiw bilang Prime Minister at leader ng Liberal Party. Over the holidays, I've also had a chance to reflect and have had long talks with my family about our future. Throughout the course of my career, any success I have personally achieved has been because of their support and with their encouragement. So last night over dinner, I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as Prime Minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night, I asked the President of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option. I cannot be the best option. At sinabi niya sa kanyang speech, Canada deserves a new direction
And I believe the time has come for me to step aside and allow new leaders to take us forward. So what does this mean for Canada? Para sa Canada, ang pagbibitiw na ito ay nagbubukas sa panibagong pintuan ng bagong leader ng Liberal Party. Pero ang tanong ng nakararami, magpapatuloy pa rin ba ang dominasyon ng Liberal Party o makikita natin ang pagbabago ng kapangyarihan sa susunod na eleksyon? Para naman sa mga Canadians, ang desisyong ito na pagbibitiw ng Prime Minister, magkakaiba ang mga reaksyon ng mga taong publiko. May mga iba na nakikita ang opportunity para sa pagbabago, samantalang ang iba naman ay nababahala sa walang katiyakan sa politika. Kayo guys, ano ang opinion ninyo sa pag-resign ng Prime Minister? And on the global stage, maaaring maapektuhan din ang relasyon ng Canada sa ibang mga bansa. Kilala si Justin Trudeau bilang isang strong advocate para sa climate actions at ganun din sa mga progressive policies internationally. So, ayun guys, maraming natutuwa. Nakikita ko sa mga comment section, sa mga social media at meron naman ding nagpasalamat pa rin kay Justin Trudeau sa kanyang pamumuno. Opinion nga ng iba na nababahala pa din sila kahit na yun naman yung gusto nilang mangyari, yung bumaba si Justin Trudeau sa posisyon. Pero ganun pa rin, may portion pa rin sa kanilang saloobin na nababahala pa rin sila na sana pumalit talaga ang taong karapat-dapat na magli-lead sa tunay na pagbabago dito sa Canada. Kasi ang Canada ay ibang-iba na nga daw. So, narinig ko na yan personally sa mga Canadians, sa mga nakaka-interact namin dito. Talagang ibang-iba na ang Canada and mas humirap na ang buhay kumpara talaga noon. And lalo na sa pamumuno ni Justin Trudeau. And I pray for Canada na makapili ng tamang tao para sa posisyon, pagdasal po natin, and magkaroon ng katiwasayan dito sa Canada. Maayos na yung mga problema. At nung napag-usapan nga namin ni husband this morning ang topic na yon about sa resignation ni Justin Trudeau at nasabi nga namin na sana talaga pumalit ang isang maayos na leader at mag-guide siya sa dapat gawin para dito sa Canada kasi ayun, naging magulo nga po ang Canada. Marami na nga ang nagrereklamo na humirap na nga ang buhay dito sa Canada, matataas na ang lahat ng bagay. Yun, simulan natin sa housing, pagkain, renta. So, ayun, I hope and pag-pray po natin na, ayun, maging maayos ang eleksyon, magkaroon ng wisdom ang mga tao kung sino ang ilalagay sa pwesto at yung ilalagay sa pwesto ay magkaroon ng purified heart na ang maging motive lang talaga ay hindi magkurakot or para sa kanyang sariling kapakanan pero sa kabuuan ng Canada, sa ikauunlad, sa ikagaganda. Huwag niyo pong kalimutan na mag-comment sa ating comment section para sa inyong saloobin. Thank you guys, good night, and I'll see you on my next video. Goodbye for now.